Oh, hello, hello. Kumusta kayo? Hello. Alright, so biglaan lang ito, no? Actually, dapat tomorrow pa yung webinar. Pero sige, kung may tao, de go tayo. Alright, hello, hello. Naririnig ba ako? Patype po naman ako sa chat kung naririnig niyo ako. Hello po. Rinig Yes ba? Rinig? po. Rinig ba ako, guys? Yes po. Yes po. Tama, yes. Ayun, alright. So, naririnig naman ako. Sige, tuloy na natin. So, by the way, sino dito yung may idea na sa trading bukod sa mga students ko na kumbaga? Meron ba dito yung may idea na? Si Sir Cyrus, for example. Sir, may idea ka na ba sa trading or zero talaga? Zero po. Ano ulit? Zero. Zero. Kumbaga as in wala talaga, walang idea. Wala po. Wala. Okay, good. Sige, sige. Mute lang kita, sir, ha? Tapos pagka magsasalita ka, ano mo na lang. Unmute mo na lang kasi medyo maingay yung background mo ata. Ay, okay. Sige, sige. Alright, so hello kay Sir Clem. Hello, sir. Alright, so proceed na tayo, no? So nakapag-sound check naman ako and I think naririnig naman ako ng clear. Yun. Sabi ni AB daw is clear daw. AB, Abi. Colin man doon. Okay, so Kahit din pakilala mo po. na ako. Hello, hello. Ayan, so pakilala mo na ako sa mga hindi po nakakakilala sa akin. So ako po si Eman. Okay, paano yung TV na lang natin? Nandun. Ayun yata sa may... Ayan, so hello ako si Eman po. So ako po yung coach na nagtuturo about Forex. Okay? So 4 years na po ako sa Forex and crypto trading. So hindi pa ganoon katagal pero marami na po yung napagdaanan. Ayan, so napakarami na, no? So 5 years na po ako na speaker. So matagal-tagal na rin. And then 11 years na po ako sa mundo ng pagbi-business. Pero graduate po ako electronics engineering. So inhinyero ako by profession pero hindi ko na po siya nagamit kasi nag-business na po tayo agad. So fast forward tayo. So ito yung nangyari nung start namin sa Forex. Very challenging because wala kaming idea sa ginagawa namin. Yung kalagayan ni Sir Cyrus, yun kami dati. Okay? So pagkakaiba lang is mas aggressive kami na pumasok sa market at may pera at the same time ng time na yun. So aggressive, pasok agad kami, no? Kala namin ang dali lang ng trading. Hindi naman namin naiintindihan kumbaga kung ano yung pinapasok namin. Pinasok namin siya agad. So ganun kami ka-aggressive. Nakita kasi namin na ito yung way para kumita ng pera na kahit nasa bahay ka lang, for example. Yung hindi ka kailangan lumabas. Kasi nung time na to, nung nag-start po kami, that was pandemic. Kung naalala nyo yung pinagdaanan natin pare-parehas na kailangan natin kumita ng pera kahit nasa bahay lang tayo. So, yun po yung nangyari. So, ito po yung nasunog na account. Ngayon, gumamit po kami ng bot or expert advisor or EA po. So, wala kaming idea sa trading pero gusto namin kumita. And the fastest way for us to make money sa forex trading is gumamit po ng mga bot. Kasi yung mga yan, sila na yung magte-trade para sa'yo. So, the downside is kapag sila yung nagte-trade sa'yo, wala kang control. 'Di ba? So, the question, sir, pangit ba yung mga expert advisor na yan? The answer is no. Nagkataon lang po ng time na yun, hindi namin naiintindihan. So, nag-try lang po kami ng 1 linggo or 2 linggo ata sa demo account, itong bot na to. Tapos, nilagyan na namin siya agad ng pera. So, akala namin ganun lang siya kadali, pero hindi pala, no? So, pag hindi mo kasi naiintindihan yung manual trading, basically, yung algorithm na niraran ng bot is hindi mo rin lalo maiintindihan. So, yun na, fast forward. Nung nasunog ako, yun na yung naging paraan or naging dahilan ko para at ako is aralin talaga tong trading. So, yun yung nangyari. So, ang ginawa ko is every time na nagfe-fail po, no, dapat inaaral natin siya. So, ang dami pong failures na pinagdaanan bago po ako talagang natuto dito sa forex trading. And ang swerte po ng mga tao ngayon na nagiging part nitong team na nililid ko, it's because yung 4 years ko na experience, tanggalin na natin yung mga part ng talo, yun po yung tinuturo ko sa mga tao. Okay? Para at least yung lesson na agad din nakukuha nila. Kumbaga, nakukuha na nila agad yung mga dati na hindi namin nagagawa. Okay? So yung mahirap para sa amin dati which is magkaroon ng resulta or maging profitable sa trading. So ngayon is nagma-manage tayo ng account, fast forward tayo. So nagawa ko rin kumita nung 2021 natalo ka, nung 2022 nakabawi. Okay, so hindi lang bawi, no? Kung more or less natalo sa akin yung 2021 is nasa 500,000 pesos.
So noong 2022, nagka-profit naman tayo ng around 1.4 million pesos. So malaki yung puwedeng kitain. Pero kung hinayaan ko yung sarili ko na dahil talo ako, tapos hindi na ako kumbaga hindi ko na siya ginawang way para aralin yung trading, wala na 'to, wala 'tong istorya na 'to. Kumbaga natapos na yung kuwento doon sa failure, 'di ba? So ako kasi sa sarili ko hindi ako papayag na matatapos yung kuwento ng trading ko na failure, sayang naman, 'di ba po? So hanggang sa nabago na yung lifestyle, so kahit nagpapa-car wash ka puwede kang gumawa ng pera, so ito yun. So $17. So kahit maliit lang yung fund, let's say for example $100. So nagagawa mo mag-profit ng $27 hanggang sa 'pag medyo mas malaki-laki ayan, so $100 po ito. So $100 na profit. So hindi na rin masama kasi ang $100 nasa around 5,800 na yan. So some people ask me, "Sir gaano katagal bago mo kinita yung $100?" Matagal po yan mga 30 minutes po. Okey, so gano'n siya nangyari 'no. So ngayon, nagwi-withdraw tayo ng profit every week. Actually by tomorrow magwi-withdraw ako ulit ng profit ko. So every week ang target ko na profit simpleng simpleng profit lang naman yung target ko at least $400 kada isang linggo na profit sa trading. Buhay na ako nito. Okey, so medyo makakain na tayo ng maayos-ayos niyan sa buhay. So $400 per week. So tomorrow magwi-withdraw ako ulit. That would be around siguro maaabot ng mga 470 ata yan, $470 bukas. So tuloy-tuloy yun na withdrawal, so ito siya. So kung mapapansin mo crypto kasi yung ginagawa ko na deposit and, withdrawal method sa aking account. So $400 dito, ito medyo bumaba nung time na yun, ta's nakabawi, 400 again. Ito sarado 400. So kung gusto mo makita yung actual nito, kung magkano yung naging profit ko sa trading, so nasa profile ko siya sa Facebook. Okey, so para makita mo yung actual kung magkano na siya kasi 6 weeks na ba ako? Oo, parang 6 weeks na consistent na $400. So more or less umabot na siya ng 100,000, 120,000 na yata sa loob ng 6 weeks. Alright, so kapag may pera ka, isa sa maganda is nakakapag-travel ka rin, 'di ba? So dapat na-e-enjoy mo yung pera, yun ang pinakaimportante. So most of my travel kasama ko diyan yung coach ko and mentor si Coach Edsel, na dati kong kaklase rin nung college, okey? Tapos ngayon is siya na yung sinusundan ko dito. So every time na may pinapasok na business, pumapasok din ako. Kung natalo siya sa forex, natalo din ako. Nung natalo kami sa Axie for example, natalo din ako. So damay-damay, 'di ba? So, every time na may pinapasok na business, pinapasok ko rin. Kasi ano, anong tawag dito, alam ko na kapag pinasok niya yung isang bagay is pinag-aralan niya rin. Kumbaga hindi lang basta-basta. So 'yan, so ito 'yun, das Palawan travel, 'yan. So 'yan, so hindi na kami nagkahiwalay niyan. Hanggang ngayon, 'di ba? Simula college hanggang ngayon hindi na. Ayan, so travel sa Balisin naman ito, ayan siya. Alright. So, travel din with family, 'yun ang pinakaimportante. So, ano nga ba yung forex trading? Forex trading po is palitan ng national currencies. Ibig sabihin, palitan siya ng pera. So, hindi siya mawawala sa mundo kasi never naman mangyayari na iisa lang yung currency natin. For example, kahit saan ka magpunta, dollar lang babayad mo, 'di ba, hindi naman nangyayari 'yun. Like for example, punta ka ng China or ng Hong Kong. So, sa Hong Kong, ang pera do'n, Hong Kong dollar 'yun. So, every time na lilipat ka ng bansa, may nangyayari na palitan ng pera. Gano'n lang kasimple po 'yun. So, this is the most largest and most liquid na asset market. Ibig sabihin po ng liquid, ang kinikita natin dito, cash. Okay? So, cash po siya. So, hindi siya asset or any property. Okay? So, it operates 24 hours in a day, 5 days in a week. Tapos meron tayong trade volume na $6.6 trillion. So, napakalaki ng trading volume ng forex. Everyday po ito, daily trading volume. So, ibig sabihin tuloy-tuloy kada araw, ito yung nagiging volume ng trades. So, yung pinag-uusapan natin diyan is yung dami ng pera na umiikot sa loob ng merkado. So, sino-sino nga ba yung mga nagte-trade sa Pilipinas? Nandiyan yung mga business owner, empleyado, frontliner, OFW, seaman, housewives, professional. Ang kagandahan sa forex kasi wala rin naman tayong age limit. So, ibig sabihin kahit nasa retirement age ka na for example ng 60 or 60 plus, puwede ka pa rin mag-trade sa forex. Kasi naniniwala ako na lahat ng tao hangga't nabubuhay kailangan kumita ng pera, 'di ba? Kumbaga hindi mo kasi puwedeng iasa sa ibang tao yung pera, correct? Kasi whatever happens kailangan mo bumili ng gamot or ng maintenance or ng, may gusto kang kainin, gusto mong lumabas, gusto mong magliwaliw, 'di ba? So, gusto mong mamasyal, so kailangan mo ng pera.
Okay? So, kaya kailangan kumikita tayo ng pera, whatever age natin ngayon kumbaga. Okay, so ito po ako 'no, nasa pandemic affected individual. Okay, so ito ako nung time na nag-start po kami sa forex. Okay, so ang dami kong, ba't masasabi ko rito, ang dami kong students na OFW, may mga housewives, may mga professional, halos lahat na ata itong nasa listahan na 'to, meron ako nito. Kasi may frontliner din ako kasi may student ako na sundalo. So, meron din ako retired individual na mga nasa 60 plus na yung edad. Meron din ako na seaman, kumbaga meron din ako OFW. So, halos lahat ng nandito meron na ako niyan na students na tinuturuan sa ngayon, okay. So, ang forex trading is the new normal kasi ito na yung whatever happens sa mundo, hindi man tayo makalabas ulit, 'di ba, is ito yung puwede nating pagkakitaan, yun yung kagandahan. So, ito yung sample na puwedeng kitain natin. So, sample lang po siya, hindi siya guaranteed and worst na profit siya. Worst dahil sa $100 na puhunan mo for example, kumita ka lang ng $10 tapos nag-stop ka na. So, ang basis mo lang kasi nito sa isang buwan kumita ka lang ng $10 or 10% sa isang buwan, okey ka na nun, parang gano'n. So, $10 lang sa isang buwan na yun. Alright, so bakit $10? Kasi 100 puhunan mo. So, sa first month mo for example is kumita ka ng 100, so sinama mo dun sa puhunan mo, I mean ng $10 pala. So, 100 plus yung kita mo na 10, so sama mo dun, so 110. And then kapag kinuha mo yung 10% ng 110, so that's 11 na. So, lumalaki siya 'no. So, tapos ito na yung sa second month mo. So, 121 na siya. So, the next is 12 na siya. So, gano'n and so on, nagtuloy-tuloy siya. Sa loob ng isang taon, 12 months po, yung $100 mo is magiging $314 na siya. Okay, so tawag dito, pinag-compute-an ko lang dito is 56 yung exchange rate. Pero ngayon mas malaki na. Parang nag-close yung dollar ng 58.3 yata kanina or 58.4 yung closing price ng dollar. So, ibig sabihin napakataas 'no, ng palitan ng dollar to peso. So, mas malaki pa itong ine-expect natin na pera na 'to. So, 'pag nagtuloy-tuloy yung idea na 'to, ito po yung tinatawag na compound. Kung narinig niyo na, very good. Kung hindi pa, papaliwanag ko sa inyo. Ang ibig sabihin lang po ng compound is sinasama mo yung kita sa kapital. Kumbaga niro-roll mo siya. Okay? So, 'pag niro-roll mo siya, siyempre lalaki yung kapital mo, lalaki yung kita mo. Gano'n lang kasimple po 'yun. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy siya sa loob ng 5 taon, puwede kang kumita ng as much as 1.7 million. So, yung nilabas mo na pera na $100 or yung katumbas niya na around, 5,800 siguro na ngayon, ayan. So, puwedeng kumita ng as much as 1.7 million. Matagal-tagal lang kasi 5 taon siya, tama? Pero ang kagandahan nun sa 5 taon is mabilis pa rin kung pag-uusapan natin cash yung pera. Kasi ang dami kong kakilala na nagtatrabaho for 5 years, 10 years, and 15 years pero never pa nakahawak ng cash na 1.7 million. Okay? So ang daming empleyado na nagtatrabaho na more than 5 years pa. Okay? Pero hindi pa nakakahawak ng 1.7 million. Baka kahit takpan natin 'to 700,000 cash, kumbaga hindi pa nangyayari. Okay po? So ang point ko lang is idagdag mo yung forex para at least meron kang additional na cash flow. May pumapasok sa'yo na pera. Okay po? Kasi mas maraming cash flow, mas maganda para sa ating lahat, 'di ba? So, dito sa $200, okay, so sa $200 siyempre mas malaki na yung puwedeng kitain mo. Sa $200 puwede ka na kumita ng as much as 3.4 million sa loob ng 5 taon. Okay? This is not guaranteed 'no. So, pero ayan yung sample na puwede mong kitain, okay po. Hindi siya guaranteed na profit. Okay, so dito naman sa $300 na puhunan siyempre sa 5 taon mas malaki na siya. Ang pinag-uusapan na natin is around 5.1 million pesos. Sa 10% lang ng 10% kada buwan. Gano'n lang kasimple. So, ibig sabihin kung nag-start ka ng $300, ang goal mo lang na kitain is $30 sa umpisa. Hanggang sa $33 siguro, so and so on. So, palaki lang siya ng palaki. Okay, so 5.1 million, malaki-laking tulong na 'to. Tama? Puwede ka na makabili ng house and lot siguro niyan, 'di ba? Alright, so meron tayong tinatawag na mga candlestick para sa mga bago dito. So meron tayong tinatawag na candlestick kung saan nakikita mo yung movement ng presyo. Isa siya sa pinaka ano ba tawag dito, representation. Pero hindi lang naman siya, marami puwedeng graph, yung ganyan lang siya, guhit-guhit lang yung line na tinatawag. Pero ang pinakamadalas na ginagamit is candlestick. So, ang gandahan kasi sa candlestick nababasa siya. Okay, so 'pag nag-open siya for example ng 1 tapos nag-close siya ng 2, automatically yung candle natin magiging kulay green, okay.
Tapos meron tayong tinatawag na wick or yung mga buntot ng ating candlestick. And then sa bear naman, for example, is nag-close siya ng mas mababang presyo. Let's say ito yung 1, tapos ito yung 2. So nag-close siya ng mas mababa dun sa opening price niya. So ibig sabihin, bumaba yung presyo kaya siya nagiging kulay red. Red po ito ha. Ayan. So yun yung pinaka-common eh. Tapos may ganun din. May wick din siya dito. May wick din siya dito. Alright. So next natin is meron tayong tinatawag na candlestick. So sa candlestick nga na kinuwento ko kanina, merong tinatawag na bullish. Yung pinakamalaking bullish is kulay green. Tapos dito naman ang kwento nito is bumaba yung price tapos tinulak. So bullish pa rin siya. Ang next natin, nag-open dito yung price tapos nag-close dito yung price. Pero bumaba siya sa presyo na to, saka umakyat siya sa presyo na to. Tapos tinulak siya. Ayan. May tao pala dun. Tapos tapos ito is tumaas naman. Okay? So, this candle po para sa akin neutral 'yan. Okay, kasi napakaliit lang talaga nung naging movement niya. Ito naman tumaas dito, ito bumaba din dito. So, nangyayari 'yan sa isang buong candle 'no, na tumaas saka bumaba. Ayan. So, neutral din 'yan siya. Okay, tas ito naman, tumaas dito tapos tinulak. Kung mapapansin mo mas malaki yung katawan ng kulay, etong ano, yung buntot niya. So, mas malaki siya kaysa dito sa kulay green. So, ibig sabihin, mas malaki yung pressure ng seller. Tinulak siya pababa. So, pag babasahin mo yung chart na to, ang ibig sabihin po niyan is ito is bearish candle talaga yan. Dito yan sa bear. Tapos ganun din to kabila kasi ang laki. Tapos tinulak. Oh, so, bear din yan siya. Okay, so tong candle na dalawa na to, dito po yan sa kabila talaga dapat. Naligaw lang sila. Okay, sa kabila naman, ito, bear. Ito yung pinakamalaking bear na body. Kasi ibig sabihin niya, nag-open dito yung presyo, nag-close dito yung presyo. So, malaki yung ginalaw ng price niya. Sa kabila naman, ganun din. So, ito is, nag-open dito yung presyo, tapos nag-close dito. Pero umakyat din siya dito. So, ibig sabihin, umakyat dyan, pero tinulak din at the same time. So, ibig sabihin, bear din siya. Sa naman kabila, ganun din. Nag-start dito, tapos nag-close dito, tapos tinulak din, saka tinulak din. So, this candle is neutral. This one is neutral din at the same time. Parang parehas lang ito kabila kanina. Tapos ito naman, bumaba siya rito, tinulak pataas. So, ganun din, binawa, tinulak pataas. So, ibig sabihin, these two candles belong to this group. So, bullish candle talaga siya. Okay po? So, kung hindi niyo po masyadong naiintindihan, okay lang po yun. Ganun talaga po ang trading, no? So, hindi siya talaga mabilis maintindihan, lalo pag sa zero knowledge. So, meron din tayong mga tinatawag na mga pattern. So, sa mga pattern na to, so nangyayari yan at nagagamit yung mga yan. So, ito yung mga formation ng candles na pwede nating sundan para malaman natin kung saan po tayo papasok ng trade if ever na tayo po mismo yung nag-a-analyze ng market. So, ito po yung hammer na tinatawag and then merong inverted na hammer. So, ibig sabihin po niyan, itong mga to is indication na magre-reverse po yung market. So, ibig sabihin pwede kang mag-trade ngayon diyan. Gano'n lang po kasimple. So, ang favorite ko po diyan is yung mga bullish engulfing, I mean yung mga engulfing candles. So, ito pong bullish engulfing example po niyan is merong red na candle or yung bearish na candle. Tapos nagkaroon po ng bullish na candle naman na mas malaki kaysa doon sa bear candle. Hanggang sa pag nakita mo yan, indication niya na nagre-reverse na yung market, yung bias ng market. So, pwede ka na ngayon maglagay ng position para at least masalo mo yung profit hanggang sa pagtaas ng presyo. Okay po? So, dito naman sa kabila, meron tinatawag na bearish engulfing naman. Bearish engulfing, ibig sabihin, ito po yung presyo ng kulay green na candle. Tapos, merong malaking kulay pula. Kaya siya bearish engulfing. So, ibig sabihin, marami na pong seller na pumapasok dun sa market. So, nagse-sell na sila or nagbebenta na sila ng asset kung ano man yung tinitrade mo. So, kung BTC yan, gold, Ethereum, or kahit ano pa yan, basta as long as asset siya or pair. So, yun yung nangyayari. So, bumababa na siya. Yan. Alright? So, ibig sabihin, indication yun na pwede kang mag-trade para at least masalo mo yung movement ng market na to. So, pag nasalo mo yung movement ng market, possibly, may pera ka dyan. Ganun lang po kasimple. Alright, so meron tayong tinatawag na market trend. Nandyan yung bear market and nandyan yung bull market. Pag sinabi na bear market, ibig sabihin pababa yung merkado. Kapag bull market naman, pataas yung merkado. And then meron din tayong tinatawag na kangaroo naman, yung pabalik-balik na ganyan. Okay? So pag babalik-balik yung market, ito po yung pinakamahirap na i-trade na market. Okay, si kangaroo. Okay, so next tayo, meron tayong tinatawag na mga trend line. So, may kasabihan sa trading na the trend is your friend. Okay, so ano ibig sabihin nun? So, for example, nakakita ka ng chart, ganyan siya. Paakyat, tapos ginuhitan mo. Nagtama yung kanilang mga puwet, for example.
Pag nangyari yun, malalaman mo na uptrend yung market. So, ibig sabihin, pataas yung market natin. So, pag pataas yung market natin, let's say, naghahanap tayo ng position ng entry natin. So, dito tayo pwede maglagay ng entry. So, for example, na-miss mo yan, tapos tumaas siya. So, antayin mo siyang mag-bounce doon sa trend line mo ulit. Pwede ka ulit mag-entry. Ganun lang po kasimple. Alright, so next natin is yung ating downtrend naman. So, for example, meron tayong chart na ganyan. Yan, ganyan siya. So, pag ginuhitan mo yan siya at nagtuloy-tuloy siya, downtrend naman siya. So, ngayon naghahanap ka for example ng entry for sell. Yan. So, yan yung mga entryhan mo, itong mga part na to. Okay po? Ganun lang kasimple. Para at least, papaldo tayo kung magkakikita tayo. Alright, so next natin is yung buy and sell position. Ano ba yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, pag buy position tayo, so dalawa yung ways para kumita tayo dito. No? So, two ways. Kadalasan kasi ang alam lang natin yung tinatawag na spot trading, which is yung buy, hold, and then sell. Ibig sabihin, nag-aantay ka lang na tumaas yung presyo ng certain commodity or certain asset. For example, you are holding a property. Bumili ka ng bahay or real estate. Tapos ang ginawa mo lang, yung real estate na yon is hindi mo binibenta. Inaantay mo na tumaas yung presyo niya. So through the years, 1 year, 2 years, or 3 years, or certain years, or even a decade for example, saka tumaas yung presyo nung lupa na hinahawakan mo. So pumapasok yun sa tinatawag natin na spot. Ibig sabihin, sa'yo lang yung asset, hawak mo lang siya. Ganun kasi. So ibebenta mo ngayon yung asset, tapos saka ka nagkaroon ng pera. Ganun lang kasimple yun. Okay po? So, ang tawag doon ay spot. So, sa spot trading, nandiyan din yung for example na BTC, si Bitcoin for example. So, let's say for example, binili mo yung Bitcoin ng 15,000 USD. So, hinold mo siya hanggang sa nabenta mo siya dito sa Tuktok ng around 30,000 USD ang presyo niya. So, more or less, yung pera mo nun, nung pumasok ka dito, so let's say nagpasok ka ng 100,000 pesos, so yung 100K mo, nung binenta mo siya dito sa price na to, 200K na yung value niya. Ganun lang kasimple yun. Nag-double na siya. Okay, so yun yung spot trading. Ngayon dito sa forex, dalawa yung way para kumita tayo, which is buy and sell position. So ang word dito na pinag-uusapan is prediction. Okay, so hindi tayo basta-basta manghuhula, ano? Ay, tinamaan ko na naman yung gilid. Yan, so prediction. Ibig sabihin, pine-predict natin ano yung possible na next movement ng market for us to make money. Kasi pag hindi natin na-predict yung next movement ng market, so yari tayo. 'Di ba? So hindi tayo kikita, 'di ba? So ito yung ano natin, ito yung pinaglalabanan natin yung prediction. Okay, so let's say for example, nag-position ka ng buy, ibig sabihin pine-predict mo na yung market is aakyat. Gano'n lang po kasimple. So ibig sabihin kapag aakyat yung market, ang take profit natin is nandito. So take profit is a closing price din po 'yan. So yung entry mo, 'yan yung opening price, and then itong take profit and stop loss, both of them is closing price. Okay? So for example, nag-entry tayo na ang presyo is 1, tapos ang stop loss natin is let's say 0.5 for example yung presyo. Tapos yung take profit natin let's say 2. Okay? So pag tinamaan niyan for example yung take profit mo, magko-close yung price natin sa price na 'to na nilagay natin for example, na siya ay magko-close ng profit. So for example, bumaba naman siya doon sa iyong stop loss. So mangyayari magko-close naman yung trade natin na loss. Kaya nga siya stop loss, 'di ba? So yun po yun, no? So next natin is meron tayong tinatawag na sell position. Sa sell position, let's say nag-sell tayo dito, ang take profit nandito, ang stop loss nandito. So pag tinamaan yung stop loss natin, magko-close yung trade na inopen natin, tapos loss siya. So negative dollars yung pera natin. So kapag sa take profit tinamaan siya, so magko-close yung trade natin na positive dollars or profit siya. Gano'n lang kasimple. Okay po, so dalawa po yung position ha, para at least hindi kayo nalilito. So dalawa yung position na pwede tayong mag-trade dito. Okay po? Sa futures trading ng crypto for example, dalawa din yun. So meron kang tinatawag na long saka short. So same lang yun. Yung buy is long and yung sell is short. So meron tayong tinatawag na mga patterns. So ito yung chart patterns na pwede mong magamit. For example, yung pinaka-favorite ko dito is itong si double bottom kasi nagpang scalp ito for example. Si double bottom for example, ito yung nangyari sa chart, no? So tumakbo siya, tapos nag-create siya ng tinatawag na neckline, tapos nag-double bottom siya, isa, dalawa. So pwede ka mag-entry niyan pag tumalbog yung presyo dito. So ang entry mo niyan is buy,
Tapos yung buy mo niyan is nandito yung iyong take profit. Gano'n lang kasimple. Kasi ang prediction mo is paakyat yung market. Yan. Tapos siyempre yung stop loss mo is below nung iyong bottoms. Yan. So stop loss mo. Alright. So pag gano'n yung nangyari, nakita mo nakapag-entry ka na. So gaganon, ganyan na yan siya. So pwede bumalik mo ng gano'n bago siya tumuloy-tuloy ng paakyat. Hanggang sa ma-close yung trade mo ng profit. Gano'n lang kasimple. But the challenge is, kailangan habang nabubuo itong si double bottom is nakabantay tayo. Kasi hindi pwede na for example, tumaas na siya dito, tapos saka ka nag-entry ng buy din for example. So, pag nag-buy ka diyan, paano kung bumaba na siya, edi talo tayo. Gano'n lang kasimple. Kaya nung nagte-trade po ako before, it took me around 8 to 15 hours per day po. Per day. Araw-araw. Yan. So, 8 to 15 hours per day para magbantay ng chart. Okay, so gano'n kasimple. Gano'n kasimple 'no. So, tanong may pera? Yes, meron. Ayan, maraming pera. So, kumikita ako ng time na 'yon ng around 50 to 100 to 150,000 per month. Okay, so may pera, pero walang oras. Kasi nga po 8 to 15 hours per day ka nakabantay sa chart. Para at least kahit papaano makikita mo na 'pag nabubuo 'tong mga bagay-bagay na 'to, makakapag-entry ka. Gano'n lang kasimple. Okay, so nakabantay tayo sa chart and hindi lang naman isang chart yung binabantayan mo, 'di ba? So marami-rami na akong chart na binabantayan that time. Alright, so kung may ganitong pattern, meron ding mas mahirap na pattern, congratulations, 'di ba? So meron tayong tinatawag na harmonics. Si harmonic pattern po ay nasa 70% ang kanyang win rate. Actually puwede mo yan i-Google para makita mo, para makita mo kung totoo yung sinasabi ko. Okay, so puwede mong i-Google 'to para at least malaman mo na, yun pala yung paano mo palitan yung font nito? Ay yung lakihan siya. Wala, hindi ko rin alam. Ayan, ito, wala, eh. Nalalakihan ba 'to? Wala, wala. Anyway, ayaw niya kahit batakin. So 70% ang win rate ng harmonic patterns. So ang downside lang sa harmonic pattern is mahirap po siyang i-plot. So let's say for example itong si butterfly. So si butterfly for example, meron siyang A, B, C, D, saka meron siyang X, 'di ba? So 5 point po yung binabantayan mo. Tapos meron po siyang mga sukat na kailangan ay hindi sasablay. Ayan. So meron siyang mga sukat na kino-consider para masabi mo na siya ay butterfly. Maganda siya, mataas ang win rate niya, ang problema mahirap siyang gawin, okay? So, after my 4 years of trading experience po, never pa po ako natutong magbakat nitong mga harmonic pattern na 'to. Siguro dahil, 'di ko rin siya masyadong pinagtuunan ng pansin and at the same time mahirap po talaga siya. Okay, so next natin is there are 2 types of analysis, 'di ba, na nagsi-circulate sa buong trading industry. So number 1 is fundamental analysis. Ibig sabihin pinag-uusapan natin diyan yung mga global news, tax rate, interest rate, inflation rate, unemployment rate, lahat ng may rate, 'di ba, na apektado yung buong ekonomiya, yung buong economy ng isang bansa, for example. So 'pag gumalaw yung ekonomiya ng isang bansa, automatically gagalaw yung kanyang pera. Okay, so yung for example sa Pilipinas, naglabas ng data about unemployment rate kung ilang piraso or ilang porsyento ng Pilipino yung walang trabaho. So siyempre 'pag nilabas yun, gagalaw automatically yung value ng peso. Kasi nga maapektuhan yung ekonomiya ng bansa. Okay, so may mga tinatawag pa na mga trust rating, 'di ba? Meron pang tinatawag na mga, ano ba tawag dun? Basta marami. 'Di ba, yung about sa government, for example, kung naniniwala or nagtitiwala ba ba't ang dami pala natin? Ano nangyari? Alam ko ang usapan lang dito tatatlo kami, Ang dami na pala natin. Ayan, so hello, hello sa inyo. Pa-join coach. Okey lang, no problem. Nagulat na ako pagtingin ko 18 na pala yung tao. Ayan, so there are 2 types of analysis 'no. So 'pag nagte-trade po tayo, hindi lang tayo basta-basta nagbabasa ng chart. Okay, so ang ginagawa din natin ay nakikitsismis po tayo, 'di ba? So nagbabasa din tayo ng mga balita. Sabi ko dati, bakit kaya yung mga mayayaman ang TV nila laging nasa ekonomiya? 'Di ba, yung Wall Street for example or yung mga channel na never ko pang napuntahan nung time na hindi ako nung hindi pa ako nagte-trade. Kasi wala akong pakialam dun sa mga Forbes na yun, 'di ba? Kung ano ba yan, ano ba yung mga nandiyan sa ano na yun, tapos puro numbers yung nakikita mo 'no. So yung mga mayayaman po kasi sila talaga nagte-trade po sila. Kasi this is the fastest way for you to multiply your money. Trading po talaga. If you want to grow your money faster, nandito sa trading talaga ang sagot.
Alright, so ito po si Powell. Okay, so si Powell po ay ang Federal Bureau of Treasury ng US na siya yung chairman. Okay, so siya po yung nagbabagsak ng mga bagay-bagay na ito. So napakalaki ng impact ng fundamentals kasi for example, nananahimik lang yung market ng ganyan, and then 'pag nag-announce siya biglang babagsak na gano'n o kaya naman biglang lilipad ng pa-gano'n. Okay, so because merong balita. Okay, so nung nag-i-start po kami sa trading wala po kaming idea diyan, pero 'yan po yung sumunog nung account namin. Okay, so after nung nasunog yung account saka lang namin nalaman na, yun may balita pala kasi. Galing, eh, 'no, kung kailan sunog na saka lang natutunan. Okay, so gano'n talaga nangyayari. Alright, so next natin meron tayong mga tinatawag na technical analysis. Okay, most of us ito yung kadalasan alam natin. Okay, sa mga traders po 'no. Alam natin kadalasan yung mga price action, paano binabasa yung chart, yung gumagalaw na chart na ganyan. Bakit siya nagre-retest sa area na 'to, something like that. So that is, price action po. And then meron tayong pinakita ko kanina yung mga pattern. So pasok din yun sa technical analysis. Yung Fibonacci, yung inner circle trading, yung trend line, yung smart money concept. Even si Obits for example, nandito rin siya sa loob ng technical analysis. Okay, so pero nagbabasa din siya ng news, about sa impact ng news, okay. So, ang ginagawa kasi ng technical analysis dito natin binabasa yung possible na next movement ng market. But that not necessarily mean na ito po yung nagpapagalaw ng negosyo or ng merkado, hindi po. So pine-predict lang natin, pina-plot natin yung mga certain devices or certain strategies na ginagamit natin para at least malaman natin yung ano, yung next movement. Pero hindi siya 100%. Pero 'tong si fundamentals po, 100% po 'yan. So this is the most accurate. So 'pag natutunan mo for example na makitsismis sa balita at na puwede mong mabasa kung ano yung possible na impact niya sa market, eto 100% 'yan. Okay, so hindi nagsasinungaling yung data, eh. Okay po. So 'pag lumabas na yung data mapapansin mo yung market, kung nananahimik na ganyan biglang lalaki na gano'n. So ibig sabihin, kung nabasa mo yung market tapos naintindihan mo na ang sabi pala ay aakyat yung certain commodity or certain asset, so puwede ka ngayon makasabay. Gano'n lang kasimple po yun. Okay, so 'yan sample lang naman yan ng Fibonacci retracement. So meron tayong tinatawag na risk management, dito sa kadalasan sumasablay. Okay, so kahit trader na for several years or several months, sumasablay pa rin sa risk management. Okay, so lalo yung mga bago. Kasi ang bago kadalasan gusto agad kumita ng malaki. Wala namang masama dun, pero kailangan i-manage pa rin natin yung risk natin. Kasi baka naman we are taking so much risk na kapag natalo tayo ng isa or dalawang beses, wipe out yung account natin. 'Di ba po? So mali po 'yun. Dapat kahit papaano yung talo mo ay maliit lamang, pero yung panalo mo malaki. 'Yun yung lagi niyong tatandaan. Okey po? So meron tayong risk reward ratio na tinatawag. So ano ba yung risk reward ratio? Ayan. So risk reward ratio ang pinaka-basic lang na example is 1:2. Marami yan, may 1:3, may 1:5, may 1:1.5, may 1:1, may 1:2. So marami po yan. So ang ibig sabihin lang naman ng 1:2 na risk reward ratio is ibig sabihin kapag natalo po tayo, talo tayo ng $1. And then kapag tayo naman ay nanalo, panalo tayo ng $2. Gano'n lang kasimple. So ibig sabihin kung may 10 trade tayo, tapos natalo tayo, I mean meron tayo at least na 50% na win rate, okey, so 50% lang. Ibig sabihin yung panalo at talo ayan siya. So yung panalo natin ibig sabihin 5, yung talo natin ibig sabihin 5. So 5 times, 2 is $10. Tapos yung talo natin 5 times -1, so ibig sabihin meron tayong -5. So 10 minus 5, so more or less, hindi na pala more or less, sakto pala na $5. So ibig sabihin kahit 50% lang pala yung win rate natin, basta maganda yung risk reward ratio natin, panalo pa rin tayo. Okay, so kaya nga sabi ko manage your risk always 'no. Kasi kadalasan for example, ang tagal mo binild up yung capital mo, let's say for example nag-start ka ng $100 hanggang sa na-build mo siya to 200, na-build mo siya to 300, na-build mo siya to 400, na-build mo siya to 500. Tapos ang ginawa mo tinaasan mo yung risk mo ngayon. Tapos ang nangyari yung pinaghirapan mo, pinagpaguran mo for several weeks or several months, bigla siya natalo, na-wipe out siya. 'Di ba parang sayang naman, 'di ba po? Kasi sana wini-draw mo na lang, 'di ba? Kaya nga si Obits isa sa mga tinuturo niya is kung ano yung risk management mo nung nag-umpisa ka, kung gusto mong itaas konti lang. Pero as much as possible i-maintain mo lang siya. Para at least kahit dumadami ng dumadami ng dumadami yung pera mo, maintain lang yung risk mo. Okay, so hindi ka matatalo ng malaking pera, gano'n lang kasimple 'yun. Alright, so moving on.
meron tayong tinatawag na lot size sa forex. So, sa standard na tinatawag is meron tayong 1.0. So, sa standard po ibig sabihin, $10 per pip po 'yun. So, ano ba yung pip? So, per sample natin, sample natin, ayan, si XAU-USD or si gold, ayan. Si gold for example is 2320 point itong X na 'to, ayan sample, ayan. So, ito yung X na 'to na pagkatapos ng tuldok ni Nora Honor, ayan. So, ito yung kanyang pip, okey po? So, let's say for example, naka-position ka diyan ng sell, tapos bumaba yung presyo niya sa 19.0. So, ibig sabihin ilan yung ginalaw? 10 pips kasi ito yung tuldok, ayan. So, 10 pips. So, sa 10 pips yan for example. So, let's say for example, ikaw ay naka 1 lot. So, magkano ang kinita mo? Eh di automatically meron kang $100. Gano'n lang kasimple 'yun. So, $100 ang kinita mo kapag naka-standard ka na 1 lot. Kapagka naka-mini lot ka naman for example na 0.1, so 10 pips yung ginalaw, ibig sabihin meron ka diyang $10. Gano'n lang kasimple. So, for example, naka-micro lot ka naman na 0.01, so ibig sabihin ang kinita mo ayan, so 10.1 cent siya. So, ibig sabihin may profit ka diyan na yung 10 times 0.1 gano'n lang naman kasimple 'no. So, may $1 ka, okey po. So, ngayon at least may idea ka na. So, ngayon mag-trade ka na agad, 30 pips agad. Ay 30 lots agad. 30 lots agad ano. So, paldo agad, eh. Paldo o baldado. So, dalawa lang naman puwedeng mangyari sa'yo diyan, eh, 'di ba? So, kapagka sabi nila nung mga nababasa ko sa YouTube dati, para daw malaman mo kung ikaw is financially free na sa trading is kapag nakakapag-trade ka ng 1 lot. So, ayos yun, maganda palang goal yun, So, ibig sabihin gumalaw lang ng isang price point yung gold for example, may $100 kaagad 'no, paldo. Kaso kailangan dito siyempre malaki yung margin mo. So, ang pinag-uusapan natin na malaki siguro is, at least $10,000 siguro. Yan, so sa $10,000 na margin or capital, yan puwede ka na mag-one lot niyan. Pero kung for example ang puhunan lang natin let's say $100, so siyempre dito na muna tayo sa pinakamaliit, okey po? So, 'wag tayong magmamadali, kasi madadali din yung sunog natin, eh. Alright, so sa Pilipinas mahal po matuto ng forex, sa totoo lang. Kaya yung mga nag-attend po ngayon, swerte niyo. Kasi kahit papaano natuto na kayo ng basic ng trading na hindi kayo kailangan magbayad. Okey, kaya ngayon pa lang pasalamatan niyo po yung tao na nag-invite sa inyo dito. Kasi dinala nila kayo sa magandang bagay na hindi po scam, okey? Kasi ang dami pong na-scam na nagkalat sa labas, okey po? So dito, para mag-aral talaga ng totoong trading, actually ito na nga yun. So kailangan mo magbayad ng mahal, ito yun si ₱85,000. This is a 3 days po na seminar na nasa BGC. So 3 days 'yan na pag-aralan mo lang, basic. Kung ano yung tinuro ko, konti lang idadagdag mo, yun na rin yun. Yung pinaka-basic na pinag-uusapan natin, okey po? Tapos kapag gusto mo matutunan yung advance wherein puwede ka na magbabasa ka na ng chart for example, so magdadagdag ka diyan ng another ₱85,000. So more or less ang binayaran mo talaga 170 'pag gusto mo matutunan yung advance niya. Very challenging, okey po at very mahal, 'di ba? So 'yan siya 'no. So dito naman for example mapapansin mo, ito siya may 65,000 saka may 15,000. So 'pag pinagsama mo 'tong dalawang 'to, automatically ₱80,000 na 'yan, okey? So wala ka pang at pansinin mo wala pa diyan masyadong tinuro. May technical and fundamental analysis daw, 'di ba? Currency pair, tapos wala man lang nagturo sa'yo nung mga tinuturo ko like yung mga break even. Wala man lang nagturo nung trailing for example, 'di ba? So, mahal para sa'kin. Alright, so meron ding mas mura naman ito, si Pogi. So, ₱25,000 pero good news, yung ipapakita ko sa inyo na sistema is mas mababa pa kaysa dito sa mga 'to. So, mas mura pa dito, mas affordable pa. Kaya nagtataka ako yung iba sinasabi, "Ba't ang mahal naman?" Sabi ko, "Mahal, mas mahal kaya sa iba," 'di ba? Tapos gulo-gulo pa sila. Anyway, sa forex trading talaga mahirap po 'yun, okey? So hindi ko na kayo kailangan tanungin, alam na natin pare-pareho mahirap ang forex trading. Parang yang gold mine, na wala kang ilaw sa umpisa, kumbaga ni flashlight, hindi mo nga alam kung paano ka papasok sa loob, eh, 'di ba? Mamaya matisod ka pa, pumutok pa yung nguso mo, 'di ba? Ibig sabihin mahirap po siya. Pero lahat tayo gusto kasing kumita ng pera rito.
Kasi hindi ka naman a-attend dito sa training na 'to kung ayaw mo kumita ng pera, tama? Kumbaga nandito ka lang matiyag-matiyag ka lang, 'di ba? So hindi, ibig sabihin gusto mo kumita ng pera. So para kumita tayo ng pera kailangan natin ng tinatawag na mga tools. So katulad sa pagmi ng ginto kailangan mo ng tools. At the same time kailangan mo matutunan paano ginagamit yung mga tools na 'yan para maging profitable ka. Gano'n lang kasimple, okey? And dapat is affordable. So yun yung ipapakita ko na sistema sa'yo. So sabi ko nga, is forex trading difficult? The answer is yes. Hindi ko na kayo kailangan tanungin, 'di ba? So what if, yun nga, meron tayong solusyon or tools na magagamit para mapabilis yung pagiging profitable. Kung ang tanong sa'yo is will you be open sa idea? Yes or no? Magiging open ba kayo guys sa idea nung mas madaling paraan para maging profitable? Na hindi niyo na kailangang pagdaanan yung pinagdaanan namin, na natalo kami ng kalahating milyon, ayan. O gusto niyo matalo ng kalahating milyon? Mamili po kayo. Ano gusto niyo, yung mas madali o mas mahirap? 'Pag sinabing mas madali, ayan, yes niyo lang. Pa-type po ako sa chat. Kung ayaw niyo, eh, ayawan na rin. Meron ba dito? Ayan. So, nag-type siya ng yes. Si Mayo? Mayo ba 'yan? Oh, Mayo. Alright. So, mas madali, padadaliin natin yung paraan niyo kumita. Ngayon, kung ayaw niyong maging madali yung paraan kumita, puwede na po kayong mag-leave. Okey? Kasi hindi po namin kayo pipilitin. Okey po? Kasi sayang naman yung effort natin pare-pareho, 'di ba po? So, dun tayo sa mas madaling paraan. Sa mga nag-yes, ayan, panoorin niyo po ito. Ayan. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the economy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, Economy has you covered. Start now and change your life forever. Ayun. So, ang nasa video po na napanood nyo is si Jimwell Pacquiao or anak ni Senator Manny Pacquiao. Okay? So, one of the people na gumagamit po ng tools and services na meron sa economy para kumita ng pera. Kasi lahat nga tayo ay kailangan natin kumita ng pera. Okay? So, ito po yun. Pwede nyo i-legit check sa kanyang Instagram account. So, ito po yung kanyang Instagram account. Ayan po yung post niya. So, hanggang ngayon, I think naka-pin post pa rin to. So, madali mo lang siyang makikita. Okay po. So, next natin is panoorin nyo rin tong video na to. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. I'm going with Team Pacquiao. Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He was like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading.
experience a change of life with economy. Alright. So, yung nasa video natin, hindi ko na kailangang ipakilala kasi kilala naman natin siyang lahat, no? Si Senator Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao is one of the people na gumagamit din ng products at siya ang nag-introduce doon sa anak niya. Ganun lang kasimple yun. 'Di ba? So, pinakita yung produkto ng economy and tinry nila and then ngayon is kumikita na rin sila dito. So, ganun lang kasimple. Ano tayo next? Ayan. Alright, so ito yun, si Pacquiao. So, andyan yung kanyang manager din, si Sir David. So, one of the executives ng economy, si Sir David. Ayan. So, ito yung owner ng economy, which is si Hassan. So, makikita niyo siya mamaya. So, ito si Sir David. Ayan. Alright. So, next tayo. Ayan. So, ano nga ba yung economy? And paano siya makakatulong sa'yo na maging profitable? So, yun naman yung pinagpanood mo rito, for example. So, ang economy nag-start siya sa, ang home base natin is sa Los Angeles, California. So, ang may-ari nito is yung pinakita ko sa'yo kanina, si Sir Hassan Mahmood, na isang financial expert at multiple 9-figure in global sales. Okay? So, as in billion dolyar, yung pinag-uusapan natin dito na benta. So, has helped tens of thousands of Filipinos tuloy, tens of thousands of people worldwide. Actually, economy po is nag-start siya sa ibang bansa, sa mga first world countries, wherein yung trading is mas hinug na. Okay? Dito kasi sa Pilipinas, nag-uumpisa pa lang po yung idea ng mga tao na pwede palang kumita sa trading. Okay? Maaring ikaw, since first time mo na umattend sa ganito, is ang swerte mo. Sabi ko nga. Kasi nga, mapupunta ka agad sa mas madaling paraan. So, hindi mo na pagdadaanan yung mga pinagdaanan namin na naranasan pa namin na mag-trial and error na talagang to the point na parang ayaw mo nang ituloy kasi nga sobrang talo na at ang laki na ng pera ng natatalo. So, at least ngayon, mas madali yung magiging paraan para sa'yo. Alright, so si Hassan is na-featured na rin sa multiple magazines and articles. Ito siya. Globally. Alright, so ano ba yung mga services? So meron tayo for stock market, which is ito yun, si stock options na under kay Ma'am Jessica Ramos. So si Ma'am Jessica Ramos natin, so $300 per hour yung bayad sa kanya. Pero since exclusive siya sa economy, so kasama na siya dun sa kit na bibilin mo rin if ever na nag-start ka. So meron tayong kit naman or application na dedicated for crypto. If ever you are into crypto trading or may kakilala ka na nasa crypto world, so pwede mo i-introduce sa kanya si Defiverse. Okay, so Defiverse is available in iOS and Android devices. Sa Android, haba AND na lang. Okay, so meron dong mga live trading sessions sa loob. Merong mga expert trade ideas. So ibig sabihin, isasabay mo lang yung trade mo kung ano yung sasabihin nila. Merong 4 na professional traders sa loob na merong 80% na win rate. Sabi nga natin kanina, sa 50% pa lang, sir, profitable na ako. So, what more pa sa 80%? Correct? So, ibig sabihin, mas malaki po yung pwedeng kitain. So, meron na, ang favorite ng karamihan dito is si ECA or yung academy. Itong academy natin is video trainings, yung laman niya sa loob. So, matututunan mo doon yung fundamentals up to advanced ng forex trading and ng crypto trading. Okay po? So, nandun na siya. So, recorded video yung mga laman sa loob. Katulad nga ng kinuwento ng isang coach or mentor namin dito, sabi niya, pwede ka naman, totoo naman, pwede ka mag-YouTube ng about Forex. But the thing is, ang pinaka-pinaglalabanan natin dito is yung flow. Ayan, sabihin mo flow. Flow, no? So, ano ibig sabihin ng flow? Ibig sabihin, kailangan mag-start ka from the very first step kung ano yung pinaka-kailangan mong matutunan. Kasi kapag nag-YouTube tayo, for example, baka mamaya yung mapindot or mapanood mo doon na video is nasa step, na siya? Step 10 na, for example. So, kung nasa step 10 na siya, paano ka pa nga naman sasabay? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan, kung bakit na-come up niya yung idea na yun. So, the good thing about ECA natin is nakatama yung kanyang flow, wherein mag-uumpisa ka from the very basic of trading hanggang sa mapunta ka sa advanced na matutunan mo kung paano mag-trade on your own. Kumbaga, darating sa point na maiintindihan mo na yung pala yung dapat mong gawin. Na kahit wala yung signal, for example, magagawa mo mag-trade. Ganun kaganda yun. So, meron tayong Solex naman. Yung Solex natin is yung ating application for Forex. So, sa ngayon kasi, nasa Telegram po yung ating mga trade ideas.
yung mga kung ano yung mga pwede nating sabayan na VIP signals. So nasa Telegram sila. Pero after na magawa itong si Solex at ma-deploy, so dito na po lahat sila papasok. So makaka-receive tayo doon ng phone alert at makikita rin natin kung ano yung mga trade na pwede nating sabayan. Ganun lang kasimple. Okay po? So meron tayong Manara AI. Si Manara AI yung tumatay ng pera. As in literal. Kanila lang gumawa na ito ng maraming pera eh. Ayan, so si Manara AI natin is AI po siya. Ayan. Na tumatay ng pera. Ayan, so si Manara AI is an AI technology. So isa siya sa pinakamaganda na naging application ng AI. Okay po. Na kasi karamihan ng application ng AI is nakakapag-limit sa mga tao. Ano ibig sabihin ko? Ibig sabihin nagiging mas magaling na yung AI sa'yo. So hindi tayo nagbe-benefit doon. For example, darating yung time mawawala na yung mga customer service or yung mga mga call center for example kasi AI na yung papalit. Pansinin niyo minsan may mga tumatawag sa mga recorded na sila. 'Di ba? So recorded at the same time pinapasok na lang ng data yung pangalan mo tapos yung flow iisa. So ibig sabihin nakakapag-eliminate ng jobs, no? So darating yung time talaga na magkakaroon tinatawag na AI revolution wherein mas nagiging gagamitin na ng tao yung AI kaysa sa tao itself. Kasi nga po mas efficient sila kasi nga robot, no. So itong si Manara natin, at least ito magagamit natin on our advantage. Kasi siya na po yung mag-i-scan ng market para sa atin. Kung naaalala niyo yung pinakita ko na harmonic scanner wherein ang win rate is 70% na mahirap i-bakat at mahirap i-chart, 'di ba? Siya na yung gagawa nun para sa atin. Okay? So anong gagawin na lang natin? Eh di sasabayan na lang natin siya. So by the way, ito yung ating ECA or yung ating academy. So ito yung ating basic. Okay? So pansinin niyo, mag-uumpisa ka rito lang sa pinakaibabaw which is yung video number 1 hanggang dito sa 17. Okay? So talagang prerequisite 'yan bago mo mapuntahan yung advance. Pero dito sa advance, pag napunta ka na rito at umabot ka na rito, believe me, pwede ka nang gumawa ng maraming pera. Andito po yung pera. Yun nga lang, hindi ka pwedeng basta tumalon dito nang hindi ka dumaan doon sa basic. Kasi hindi mo maiintindihan yung pinag-uusapan dito sa loob. Okay? Baka mamaya magtataka ka, ano yung sinasabi nito? 'Di ba? Ano yung sinasabi niya mga session na yan? Ano yung sinasabi niya mga TP-TP, mga SL-SL, 'di ba? So hindi mo siya maiintindihan kapag hindi mo pinanood yung basic. Okay po? Tapos ito naman yung ating para sa crypto. So meron tayong crypto dito, crypto exchanges, and so on. So nandyan silang lahat. And then meron tayo for stock market, si Ma'am Jessica Ramos natin. Ito. So nandito siya. Tapos nandito yung ating product overview. Tapos, yan. So meron tayong masterclass. So ito yung May. I think patapos na yung May kasi 30 na. Pero may 31 pala. Okay. So pagdating ng June, yan. So may bago na schedule na lalabas dito. Yan. So daily naman actually is merong mga masterclass na ma-attendan mo sa loob mismo nitong si ECA. Okay? So hindi sila via Zoom pero sometimes nililipat nila. Depende siguro sa dami ng attendees. Okay? So nililipat nila sa Zoom sometimes. So nandito yan lahat. So sama-sama na dyan sila. Ito si Edris Mahmood for example. Siya si Manara sa Telegram. So yung Manara AI is AI yon. Yung Manara Telegram naman, si Manara Trade Ideas and Session, ito po yun. Si Edris Mahmood po yun. Okay, so siya yung nagbibigay ng signal doon. Tapos si Jessica Ramos, ayan, so dami nila. So nagte-trade po ako dati, ayon sa kwento ko nga, yung sinabi ko kanina, tuloy ko lang. So 15 hours per day. Ayan. So 8 to 15 hours per day. Na tipong kahit nasa CR po ako, cellphone dala ko, pero chart yung pinapanood ko. 'Di ba? So dahil ko pa yung nagde-Netflix and chill nun kasi chart yung pinapanood ko, 'di ba? Sometimes kakabahan ka, sometimes nanlalamig ka, 'di ba? Sometimes masaya ka, 'di ba? Ang weird, no? Ayan, so yun ay naging mundo ko nung time na yun. Okay po? So eto siya. So dati pinangarap ko po na magkaroon ng maraming monitor na ganyan. Kasi naniniwala ako the more charts na naka-open is mas maraming pera. 'Di ba? Kasi mas marami kang makikita ng mga double bottom, mas maraming mga double top, maraming mga head and shoulder. Ayan, tapos yung trend line ng bawat makikita mo. Yung mga ganun, mababantayan mo sila. Kasi pag mas marami kang nababantayang chart, mas marami kang entry. Pag mas marami kang entry, mas maraming pera again. Ganun kasimple yun. 'Di ba? So, kailangan ng ganitong bagay. Kaso, itong mga bagay na ito, hindi naman uubra yan kung wala kang maganda ring computer. So, ibig sabihin, kung bibili ka ng monitor, mahal yan. Mahal yan para i-set up. So, the good news is meron na tayong Manara. So, sa mga hindi pa nakakilala kay Manara,
So at least ngayon kilala niyo na siya. So say hi to Manara. Ayan. So si Manara, siya na yung magbabakat or maggagawa ng mga pinakamahirap na bagay sa sa trading. Isa na doon is yung magbakat ng chart, ng patterns for example. So siya na yung gagawa niyan para sa iyo at ang dami niyang binabantayan na pairs. Ako nga dati nung 8 to 15 hours, siguro mayroon lang ako 4 na pair lang na binabantayan. That was Euro USD, Gold, GBP JPY, and Euro CAD yata. Tapos na nag-crypto ako, dumagdag si Ethereum saka sa Bitcoin. So naging 6 siya nung nag-crypto ako. So ang dami, no? So ang dami. Dito kay Manara, ang dami niyang binabantayan actually. Siguro may more or less mga 1, 2, 3, 4 times. Siguro mga may 30 plus ata to o 40 plus. Hindi ko lang siya na-try bilangin eh. Pero ang dami niya, naniniwala ako ang dami talaga. Tapos lalo pag nilagyan pa siya ng crypto, ay sobrang dami talaga. Alright, so forward tayo. Ano yun? Ano? So, yung nabakat niya dito na pattern is yung tinatawag na cipher. Okay? So, yung pair na tinitrade po dito is gold. Ayan, si XAU USD. Baka hindi kayo familiar. Ayan, si XAU USD. Tapos, let's say nag-trade tayo dyan ng 0.01 na lot size. Yung micro. Ayan, yung 0.01 na lot size. So, let's say for example, nag-trade tayo. Ang entry niyan is 2343. Tapos, yung target 1 natin is 2334. So, ibig sabihin, dito pa lang sa trade na to, kumita na tayo dyan ng $11. Okay? So, pinakamaliit na $11. Okay po? Tapos, nung tinamaan yung kanyang target 2, kumita tayo dyan ng $14 po. Okay? So, dumami. Dumami yung ating pera. So, ito na yung pinakamaliit na pwedeng kitain nung time na yan. Nung nag-execute tong trade na to. And the rest, mas malaki na sell. So, let's say for example, nag-trade ka ng 0.1. Okay? So, kung 0.1 yan, 110 ito. Ito naman, 114. Kung 1 lot size yung trade mo, 1,100 yan. Ito, 1,400. Okay? So, yun yung kagandahan dito. No? So, yan yung advantage natin kay Manara. So, ito naman sa BTC naman to. So, nagbigay din siya ng entry, target, saka stop loss. Sabi nung isang trader ko, grabe naman yun, sir, parang spoon feeding naman. yun nga yung nakakatuwa, 'di ba? So spoon feeding na siya, sasabayan mo na lang talaga. So nagbigay ng entry, tas actually ito tinamaan yung take profit yan, tumagos yan. So yan yung time na yung Bitcoin is umabot ng 72K yung presyo. So dito naman sa kabila, GBP JPY naman. So forex pair naman tayo. So ito yung entry, take profit, saka stop loss if ever natamaan. Okay, so tinamaan dito yung target 1. Alright, so profit siya. Ito, profit din. Ayan, so dito pa lang tinamaan na yung TP2 niyan eh. Tapos ito, kung ako po, for example, yung nag-chart nitong kay, ano ba to? Euro JPY na to. So, dito yung stop loss ko niyan. So, kung ako yung nag-analyze nito, wala na, talo. Na-stop loss ako. Pero since si Manara ay mas magaling po sa akin, ayan, so dito niya nilagay yung kanyang stop loss. So, nangyari nung gumalaw-galaw na yung presyo, so tumaas siya, tapos bumaba, hindi tinamaan yung kanyang stop loss. So, safe pa din. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, tinamaan niya yung kanyang take profit. So, nag-close yung trade ng profit pa din. Ganun kalupit yan. Alright, so meron tayong tinatawag si Obits. So, si Obits natin po, susunod nga nalagyan ko ng picture to dito. Total, marami na akong picture kay Obits eh. So, si Obits po is taga Denmark na 12 years na po siya na professional trader. So, ang edad niya ngayon 31. So, nag-start po siya nung siya ay 18 years old. Tama, di ba? Pag pinag-multiply, tama ba ako? Baka mamaya, chismis pala. So, ayan. So, 18 years old siya. So, ang tagal na, no? 12 years na, guys. At ang win rate po ni Obits ay tumataginting na 85%. So, ibig sabihin, yung 50% nga, may pera na tayo, what more pa yung 85%? So, actually, ang bayad sa kanya is tumataginting na $150 per hour. If ever na magpapa-personal, ano ka sa kanya? Ano ba tawag doon? Personal coaching. Okay? At si Obits po ay exclusive. Sabihin nyo, exclusive. So, exclusive po siya sa Superhuman community. Okay? So, ibig sabihin sa community na kabibilangan mo once na nag-start ka. Kasi kung hindi ka kabilang nitong community na to, wala kang Obits. Ganun lang kasimple yun.
Alright, so ito yung sample ng kanyang entry sa Telegram. Ayan, 2323. Tapos, umabot to sa, ayan. So, binigay yung signal ng Thursday, na-activate ng Friday. Ayan siya. Tapos, tinamaan TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. So, sa TP6, for example, ang pinakamaliit na pwede mong kitain dito, pinakamaliit na po pinakamaliit na pwede mong kitain ay $23. So, ibig sabihin, ito na yung 0.01 yung lot size, $23. So, kung halimbawa na 0.1 yung lot size mo, $230. Kung halimbawa na 1 lot yung trade mo, edi $2,300. Diba? So, life-changing. Diba? Grabe, no? Life-changing. Si Obits, by the way, nagtitrade siya ng 6 lots. Ang sabi niya, in total. So, 6 lots yung kanyang tinitrade. Kaya, ang laki ng kinikita ng tao. Diba? Kaya nga, bumili nga siya apartment eh. Ayaw niya na umuwi. Bumili siya ng apartment din sa Pilipinas. Ayan, so, nagla-live trading din siya, katulad na nangyari kanina. Okay, so nagbibigay po siya ng Zoom link na kung saan mag-join tayo. Tapos pwede na tayo sumabay sa trade niya. Ganun lang kasimple po yun. So, ito yung isa sa mga trade niya na ito yun mismo as in actual. Ito talaga yan. Okay, tapos sumabay lang po ako sa trade. Ito po ako. Ayan. Kasi hindi na po ako nag-analyze ng chart ngayon. Diba? At least, mas marami na akong time ngayon sa family. And mag-enjoy. Yan ang pinakamaganda. So, ito yung entry natin. Ayan. Tapos, saka tayo magturo. Diba? Katulad nitong ginagawa ko ngayon. Diba? Wala naman itong bayad. Pero kung gusto nyo magbayad, pwede rin naman. So, ito yung entry natin. Tapos, tumaas siya. Sinabayan ko lang. Okay? So, ito yung naging profit niya. $202 lang naman. Diba? So, pwede na rin to pang kape. That's around 11,000 or 12,000. Hindi ko alam eh. So, let's say 11,000 pesos na lang sa isang trading session lang. Sumabay ako kay Obits. Okay po? So, actually, sumabay lang ako nun para at least malaman ko kung ano yung nasa utak ng isang 12 years na trader. Kasi gusto ko matutunan kung ano yung nasa loob ng ulo niya. So, pag nalaman ko yon, magiging magaling din ako sa trading katulad niya. So, ganun lang po kasimple yung mindset ko. Alright, so ito yung isa sa mga trader ko. Sinama ko na rin dito. So, nag-trade po si Obits dito. Actually, matagal to eh. Ito yung trade niya originally, 2280. Ayan. So, nagbigay siya ng entry ng 2280. So, tinamaan po yan. Sakto yan. Ayan, 2280.5. Tapos, sinabayan po yan ng isa sa mga trader ko, which is si Glessy, na taga United Kingdom. Sa Scotland po siya. Okay, so ang ginawa ni Glessy is nag-trade. Ito siya, 2280. Tapos, na-close po yung trade niya doon sa pinakadulong TP na sinabi ni Obits. Hindi pala yata. Ano ba nangyari sa pinakadulo na nakalimutan ko na. Basta somewhere there. Yung pinakamalayo. Ayan, sabi niya dito. If you are still holding, sabi niya, ayun ko kung nababasa niyo. Ay, nabura yung mga sulat ko. Ayan. So, sabi niya dito, if you are still holding, you are the king. Sabi niya dito. Remember to take partial. Please move your stop loss to take profit 4. Ang sabi niya rito. So, inusog nung trader ko po sa hindi TP4. Medyo mas malapit ng konti. Masama pa nga yung loob niya. Sabi niya rito, na-close na ko sa wakas, tinamaan yung SL ko. Okay? So, iba na pong strategy yung in-apply dito. Kaya yung stop loss, na-close siya with a profit. So, kung mapapansin mo, yung profit ng isang trade alone, magkano? $149. Ayan, ito siya. Kung gusto nyo i-zoom nyo. Ayan siya. Si 149.46. Isang trade lang po ito. Grabe, no? So, anong ginawa niya? Nag-trade siya tapos sinabayan niya lang. Diba? So, hindi niya kina-close yung trade. Hinayaan niya lang hanggang tamaan yung pinakamalayo. Okay? So, sabi niya pa dito, sayang nga coach, nakatulog kasi ako. Ang sama pa ng loob, no? Kaninang madalang araw, kaya pala stop loss yan. Dapat pala, yan. Yeah. So, masama pa loob niya, guys. Yung isang trade niya, nag-close ng 149, no? Sarap din to bugbugin si Glessy minsan. Ayan, so next natin, ayan siya. So 80.71% yung mga win rate nung ginagamit natin dito sa economy. So si Plutos, si DeFibers, si Plutos by the way 100% sa live. Tapos ito 84% sa trading idea sa Telegram. Ito yung si Manara, si Edris Mahmoud po. Ayan. So dati, sa mga, ewan ko kung may nakasabay ako dito dati, isa lang po ang group chat ng Observer sa under kay Coach Edsel. Sa ngayon po ay 07 na siya, yung number. So nagawa na rin yung 08 at yung 09. Inaantay na lang na mapuno yung 06. Ayan. So move dito, tapos move na dito, tapos move dito. So parami na ng parami, no, yung tao.
Alright, so ako nga mismo sa team ko, malamang kayo, nandun na kayo sa loob, 'di ba? So, ang dami na. So, dati isa lang 'to. So, sa mga nakapasok dito dati, congratulations. Ayan. Ayan. So, ito yung ano, yung signal ni Manara. So, ito yung signal po, ito yung naging resulta. Tapos, ayan, 'di ba, sama-sama pa si Coach Gio, si Coach Jenice. Ayan, si Coach Bry, ayan, sama-sama pa kami sa isang GC dang dati. Doon lang kami nagbabaliwan. Ayan. So, ito, 0.05 pa lang si Coach Gio nun mag-trade, 'di ba? Mabait pa siya mag-trade. Mabait pa siya, no? Kasi ngayon mag-trade si Coach Gio, alam ko 0.1 na eh. 0.1 saka 0.5 yata. Ayan, ganyan na siya ganyan na kalaki yung lot size niya pag nagta-trade siya. Kaya minsan nakaka 100,000 siya isang trade lang. Ngayon kulang sa tao, dami na. Ikaw nga may sarili ka ng group chat, 'di ba? Grabe no, kadami na eh. Ayan. So ito yung trade niya, no. So $19. Mabait pa si Coach Gio yung time. Malumanay pa siya mag-trade, no. Ayan. So ngayon kasi ang laki na ng kinikita nitong taon 'to. Nasa 100K na siya per month na profit sa trading. Ayan, alam ko higit pa nga, hindi lang per month, parang per week nga ata 100K siya. Alright, so ito yung signal, ito yung community natin. So nagtuturo rin tayo ng piece to piece. If ever na gusto niyo ng piece to piece na matutunan kung paano mag-trade, so pwede po 'yan. And so kailangan mo na itong picture na 'to, tagal na nito. This was March. March ba o February something? Parang February ata. Ito yung mga tao rito, si Coach JM, siya na ngayon is Prodigy 3K. Si Coach Gio is Icon 15 na. Icon 15. Si Topper, si Coach Topper, Icon Prodigy 5K. Si Coach Edsel is Icon ano tag dito? 15. So ako is Influencer 15. O di ba? Pero nung time na to umattend ako, apprentice po ako niyan. Apprentice pa lang ako niyan nung time na 'yan. Grabe no. Legendary na pala tong picture na 'to pag binalikan mo ngayon, no? Galing, nakakatuwa lang. Alright, so si Mami Nori, medyo matanda-tanda na siya, yan mapapansin mo. Ano na siya, alam ko is 68 years old yata or 67. Basta ano, matanda na. So ngayon niya inaaral yung trading kasi pambili niya raw ng gamot sa maintenance niya. Yun talaga yung pinakarason. Kasi tinanong ko siya sabi ko, bakit po parang napaka-porsigido niya naman na aralin itong trading? Sabi niya kasi marami rin siyang binibili na gamot, tapos tumutulong pa siya sa apo ata, parang gano'n. So, nakakatuwa, no? Kasi kahit may edad na, basta willing ka talaga matututunan mo, naniniwala ako. So, yan yung event na yun. So, yan, purong Manara po yung naka-open dyan. Kasi tinuturo po rito kung paano gamitin yung Manara. Yan po yan yung event na yan. Tapos ito is seminar naman po ito. So, itong seminar na to is parang yung ganito po yan. Parang yung ginagawa ngayon, pero face-to-face siya. So, ito po ako niyan. Isang linggo pa lang po ako niyan sa economy. So, ginawa na po akong host. Ayan. So, sama-sama kami dyan. Ayan. Alright. So, bakit naging host ako noon? Kasi may pagkain po. Hindi, joke lang. Kasi nga, isa ako sa pinaka-ano na rin, sa pag-i-speaker. Alright. So, ito si Rex, isang real estate. Tapos, ni-refer niya si Jerwin. So, for example, mag-start ka na itong business na to, ang pinaka-kailangan mo talagang gawin agad, mag-refer ka na ng kakilala mo agad. Para at least, sabay kayo na kumikita. Kasi ganun din naman yun. For example, na matutunan mo yung business, matutunan mo yung trading, ganun din. Pag ni-refer mo yung kakilala mo, aaralin niya rin naman yung trading. E di mas maganda, sabay na lang kayo. Di ba? Para at least, sabay kayo na kumikita. Parang ganito yung nangyari. So, pagpasok ni Rex po, kinabukasan, ni-refer niya agad to si Jerwin. Na si Jerwin, natutunan din kung paano mag-trade. Ito po yung nangyari sa kanyang profit. So, nakaka-withdraw na siya ng profit niya. Ayan. So, mapapansin mo, nakalagay dito, GCash. Ayan, GCash. Pumasok. Galing Dragon Pay. Ayan. So, this was March 15. March 15. 2 beses kasi siya nag-withdraw. Nakakainis nga eh. Ayan. So, next natin, ito naman si Shai, taga Cavite. Isa to sa mga zero knowledge talaga na tinuruan ko sa trading. Ayan, si Shai. Okay, so nag-deposit siya, mapapansin mo, real account po ito kasi SotaPay. Ayan, nakalagay siya. 6,300 pesos. Katumbas is $105 yung deposit. Tapos yung naging profit niya na ay $71.
Okay? So, ibig sabihin, kumita na siya ng more or less 70% na ng pera niya. Okay? So, $100 yung puhunan niya, kumita 70%, $71. So, ibig sabihin, kung ang puhunan niya pala is $1,000, for example, ang kinita niya na is tumataginting na $700. Okay? So, siyempre, ganun naman talaga ang trading, no? So, the bigger yung margin or capital mo, the better. So, mas malaki rin yung magiging possible profit. Okay? So, ayan, sabi niya nga dito is salamat kay Obits at Manara. Sabi ko, from zero to hero. Totoo naman talaga. Zero knowledge talaga siya, literal. Hindi siya marunong mag-execute. Wala siyang alam sa chart and candle. Wala talaga. So, because of economy and natutunan kung paano mag-trade. Alright, so Alex naman, isang OFW sa Qatar. So, ito yung kanyang naging profit, $132. So, most of the things na makikita nyo po dito is puro profit na. Okay, so, tapos na po kasi yung discussion. So, puro profit na yan. Profit, di ba? So, profit. So, masanay na po kayo na puro pera yung nakikita nyo rito. So, ito si Jeff. Ayan, si Jeff, sipag na ito. OFW po ito sa Saudi. Pero nakakasabay siya sa trade talaga kahit gano'n siya ka-busy. Ito naman nakakatawa dito sa tao na to talaga. Tapos ito si Jello, isang engineer sa Laguna. So 11.5 yung naging profit niya. Because of mga VIP signals, no, sinabayan lang. Ito si Bern. Si Bern 13.54, si Dalen 20.48. Mga taga Cavite naman ito. Alright, so next natin, ito si Michelle de Guzman. Tapos ito si Hans na taga UK. $55. Ito naman si Joseph na first day pa lang sa economy, may profit na. Pwede pala yun, ano? So, ito naman si, ano pa ba? Ayan, si Ma'am Renelyn naman, taga Cavite rin to, silang naman Cavite. So, ito yung naging profit niya. Ito yung sinasabi ko na enjoying both worlds dito sa economy. Kumbaga, minamaximize niya yung lahat ng income source na pwedeng kitain or pwedeng magawa dito sa loob ng economy. So, ito si Renelyn, yan, kinikita niya. And at the same time, na-promote din siya doon sa isa sa mga ranking system natin. So, ibig sabihin, may profit pa siya doon. Right, so next na lang natin yan para mabilis tayo. So, if ever na halimbawa, gusto rin natin mag-refer or mag-affiliate marketing netong economy, so idadagdag lang po natin yung affiliate marketing kit na $29. Okay? So, idadagdag natin siya and then magkakaroon tayo ng sarili natin na link kung saan makiklik yung mga tao or magsa-sign up yung mga tao. Okay, so ito po yung affiliate marketing na ginagamit din po sa Amazon, sa TikTok, sa Shopee, for example. So ito rin yun. So sa TikTok, for example, every time na may magkiklik nung yellow basket, tapos may mag-check out ng product, so merong percentage po na kinikita yung mga tao na nagpo-promote po nun. Ganun lang kasimple. Okay, so dito sa atin, ganun din. So magkakaroon ka ng link, magsa-sign up yung tao, may kikitain ka. So ang kikitain mo is as big as $50 po. Okay, so $50 yung kikitain mo every time na may mag-check out ng isang kit natin. So napakalaki po niyan. Kasi for example, makabenta ka lang ng dalawa or let's say mag-check out lang pala yung kakilala mo na dalawa kasi literal hindi ka naman nagbenta, di ba? So ni-refer mo sila dito, nag-attend sila ng webinar, nagustuhan nila yung nakita nila, na sa tingin nila makakatulong din para mag-profit sila ng mas madali sa forex trading. So let's say 2 tao yun. So ibig sabihin, may kita ka na $100 agad. So, sa palitan ngayon, for example, times mo siya sa 58. So, magkano yun? So, ibig sabihin, may kita ka na 5,800 pesos. Ganun kasimple. Diba? Sa dalawa pa lang na na-refer mo. Eh, paano kung tatlo sila? Eh, di 150. Diba? And so on. Wala naman po itong limit na hanggang umabot kahit 10 pa yan. So, ibig sabihin, may kita ka na $500. Ganun lang kasimple. Ang $500 ay hindi na biro yan. Diba? Ang pinag-uusapan natin dyan, is 29 na yata, 29,000 pesos na. Okay? So, malaki na po yung kita. Alright. So, forward tayo. Meron tayong tinatawag na ranking system. Sa ranking system natin, napopromote po tayo. Okay? So, for example, nakapag-refer tayo ng 3. Tapos, yung 3 nilagay sa system natin. Pag nailagay siya sa system natin, automatically, magiging apprentice ka. Pag naging apprentice ka, bukod sa trading profit mo, di ba, nagpo-profit ka sa trade mo. So, meron ka pang matatanggap na $25 per week as apprentice. Hanggang sa total sa isang buwan, meron kang $100. So, 25 times 4 lang naman po yan, di ba? So, 25 times 4, $100. So, for example, dumami ng dumami yung iyong mga students under ng organization mo or under ng team mo. Magkakaroon ka rin ng sarili mong negosyo kasi dito, yung link mo na yun. So, lahat ng tao na under ng link mo at under mo, so dumami na sila,
Hanggang sa umabot sa 10 plus 10 na yung tao, ito na yon si Influencer 500. So makaka-receive ka na ng $125 per week or in 1 month, meron kang $500. So let's say na-promote ka na naman to Influencer 900. Kasi ang nangyari, nagkaroon ka ng 20 plus 20, total of 40 na students na under ng grupo mo. So ibig sabihin, meron ka ng $225 per week or $900 per month. Yung $900 na pinag-uusapan natin, di na biro yun. 'Di ba? Kasi ang $900 is tumataginting na 52 na yata, 52,000 pesos na yan. Additional. So let's say for example, nagpo-profit ka sa trade mo, tapos meron ka mga nare-refer pa isa-isa, tapos nagra-rank ka pa. Ibig sabihin, ang dami mong pera. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. So hanggang sa tumaas yung rank mo, nawabot ng let's say Prodigy 3K. So umabot na ng 75 plus 75. In total, 150 na students yung under mo. Okay? So yan na yung referral ng referral ng referral. 'Di ba? So kung saan-saan na sila galing. Okay? So ibig sabihin, ang kikitain mo na weekly is $750. Tapos sa isang buwan, $3,000 na. Yung $3,000 na pinag-uusapan po natin, yan ay tumataginting na 170 na yata. 170,000 pesos per month sa loob ng isang buwan. Ito yung may pinakamagandang marketing plan sa lahat ng nakita ko. Kasi pwede dito kumita ng as big as $1 million per month, for example. So $1 million per month, ibig sabihin that is 58 million pesos sa isang buwan. Wala pa ako nakita ang other net na ganitong business na talagang kayang magbigay ng 58 na net na income. Ganong katindi to. 'Di ba? So, sa ngayon is wala pa pong legend. Pero meron na pong Icon 250. So, si Icon 250 is kumikita ng $250,000 sa loob ng isang buwan. So, that is around 14.5 million per month sa pesos. Ganong kalaki. Okay? And yung mga kumikita na to, bata pa nga actually. Yung isa doon ay 26 years old and the other one is 27 years old. Ito babae, ito lalaki. Parehas sila na Icon 250. Kagaling, no? So, anong difference natin sa kanila? Ang difference natin sa kanila is mabilis lang sila mag-take action. So, nung nakita nila yung negosyo, ginrab agad nila. So, yun yung pagkakaiba natin sa kanila. So, and then ngayon, dadaan sa history ng Pilipinas na nakita mo rin itong negosyo na to. Ngayon, what matters is kung ano yung magiging decision mo after nitong presentation na to. Okay? Kasi nakita mo na rin, yung nakita rin namin. Okay? Ngayon, papakita ko naman sa'yo yung kitaan na tinatawag. So, nag-start ako, ito yon as apprentice, ito yung naging profit. So, ito yung 150 kasi tatlo yan na $50. Kaya 150. Tapos, isang linggo as apprentice, 25. So, 150 plus 25, yan siya. Total, 175 po. Okay? So, kung tatanungin mo ako, sir, kailangan pa ba ng pruweba? Wala na, nakita ko na eh. Nakita ko na nag-work yung system. Nakita ko na may mga tao na nauna na kumikita rin ng malaki. So, bakit pa ako mag-iisip? So, sasabay na lang ako. Ganun lang kasimple yun. Alright, so hanggang sa kahit pa paano kumita na tayo, ito actually, kailan ba to? This is May 13 na payout. So, ang nangyari is kumita na tayo ng as much as 119,000 pesos doon sa affiliates neto ni Economy. And at the same time, kumikita tayo yung sinasabi ko nga, consistent na $400 per week sa trading. So, tomorrow, I think ang withdrawal ko, abot ngayon ng $470. So, baka mamigay akong GCash ulit bukas. Nasaan na yung mga tao rito? Ayan, so mamimigay tayo GCash bukas, no? Sa GC. Abangan nyo na lang kung kailan ako manghihingi ng GCash number. Alright, so ito naman yung sa wife ko. So kumikita rin siya. So pag pinagsama mo yung dalawang yan, pera. Ganun lang kasimple. Ayan. So may pera tayo. Sell gold. Abangan namin, coach. Ano daw yan? Ayan. So mapag-GCash tayo bukas sa GC. Alright, so ito yung mga tinuruan ko, natutunan sa trading and at the same time, minamaximize yung affiliate marketing. Ito na siya, nagra-rank siya. So for example, ito, nag-rank ng apprentice, dating call center agent. Ay hindi, hanggang ngayon pala.
So, call center agent pa siya. Okay? At the same time, ito naman bartender, ito naman nurse. So, kahit anong, tawag dito, kahit anong walks of life pwede. Okay? So, itong si Richard Domingo, kumikita rin yan sa trading niya. Ito rin si Ayen. Kumbaga lahat naman dyan sila. Kumikita sila sa trading. At the same time, ito si Glessy, yung kanina kinukwento ko, na merong isang trade na nag-profit ng 149, di ba? Isang trade lang. Isang pirasong trade. So, siya yung si Glessy. Si Jefferson, siya naman yung OFW sa Saudi na pinakita ko rin. Na kumikita sa trading. At the same time, apprentice din siya. Ito si Aubrey, full-time mom. So, nagte-trade din. At the same time, apprentice. So, dagdag din. Kumbaga, maximize natin lahat ng system na meron. Kasi pwede tayong kumita doon. So, Sir Andy. And then, ito naman si Calex, yung OFW sa Qatar. So, si Cherry naman, domestic helper from Hong Kong. Ayan siya. So, kung nagte-trade at the same time, nag-affiliate. Mark Lau, si Ma'am Renelyn. Ito yung kanina na kumita ng $30 at 38. Tapos, yan. Apprentice. Si Melanie. Yan, pass forward tayo. So, si Madam Elenita rito is influencer 500 pero na-promote na siya to 900. So, yan. Ito yung sa wife ko. So, influencer 900. And then, ito po ako, no? So, influencer 1.5. So, ibig sabihin, $1,500 po sa isang buwan. Bukod pa sa kita sa trading. So, dagdag pa siya. So, yan yung profit natin. Alright? So, Prodigy 3K, Prodigy 5K. Then, maganda is, mapanood po natin itong video na to. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, okay, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So, economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So, I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. Yan. Yun, ayos, no? So, yun yung si Coach Bry. So, yung pinakita ko, ay, hindi ko pala, wala pala siya dun sa picture kanina. So, yan si Coach Bry sa isang bankero, bank manager. Okay, so ito si Coach Edsel, yung katabi ko sa picture kanina, icon 15. So, kumikita ng $3,750 extra sa affiliate. And then, kumikita ng around, kano may pinakita niya sa akin last time? Parang ang pinakita niya sa akin is nasa 10,000. Yung withdrawal niya. 10,000. So, kumita ng around $10,000 sa loob ng isang buwan sa trading profits. So, ito naman si Coach Gio. Ayan. So, maganda mapanood din natin yung kanyang video. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, no, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yeah, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92.
When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having a additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. Yun, si Coach Gio, no? So, ito yung mga makukuha mo once na nag-start ka dito sa grupo natin. Pero actually, hindi naman ako naniningil sa trading, no? So, hindi rin ako nagtuturo sa ibang tao. So, hindi talaga ako, technically, hindi ako kumikita talaga sa pagtuturo. So, ang ginagawa ko lang po kasi is nagte-trade. So, some people ask me, sir, saan mas malaki kinikita mo? Sa trading ba or sa pagtuturo? Sa trading. So, ang answer is 100% sa trading. Kasi po, wala naman ako sinisingil pagdating sa pagtuturo ng about sa trading. So, wala po to. Ayan. Pero may value, yes. Pero wala kang babayaran. Okay po? So, libre siya. So, meron tayong tinatawag na Economy Calibrate Academy. Para sa akin, yung value nun is 25,000 pesos. Tapos, yung VIP signals natin, 25,000 pesos yung value nun. Tapos, yung Manara scanner natin, na nasa 50,000 pesos yung value niya. Tapos, meron tayong mga coaching session. Ayan siya. So, ang total ng value na makukuha mo is 120,000 pesos. Value. Pero hindi po ito yung babayaran mo. So, ang good news is hindi mo siya babayaran ng 120, hindi rin 60,000, hindi rin 20,000. So, ang babayaran mo lang talaga para makapag-start is 100 tuloy, 8,800 pesos lang. Okay po. So, for only 8,800 pesos, makukuha mo na lahat to. Ayan, makukuha mo na lahat yan. Pati yung 150,000 pesos worth na training na binibigay ko sa grupo. Okay? So, meron akong tinuturo sa kanila na something that is more valuable talaga. Na mahal siya kung aaralin mo sa labas. Okay? So, ang babayaran mo lang, 8,800. So, this is limited lang po, no? So, sa ngayon, is hindi siya 8. Actually, 2 lang yung available na slots natin because, syempre, busy din tayo as a person. So, ito po yung mga kasama ng 149 natin. So, nandiyan si Iminus, si Menara, syempre yung academy natin. And then, nandiyan din syempre si Obits natin, yung sa Telegram na nagbibigay ng signal. Tapos, nandiyan din ako, for example. So, anytime pwede ka mag-message sa akin if ever na may mga questions ka. And kasama na rin dyan yung pinaka-community natin. Yun yung pinaka-importante. Kasi para mas mabilis ka na matuto, humusay at gumaling sa trading, kailangan may sinasamahan ka na community. Okay po. So, yan. So, forward na lang tayo. So, sabi nga, take risk or lose the chance. Okay? So, the difference of a person 10 years ago is how they decide. Ganun lang po kasimple. If they decide to do this, possibly, we are in the process of creating the next millionaires po in this industry. At kung nakikita mo na yung sarili mo na deserve mo rin kumita ng milyon, maganda na nandito ka. Ngayon, kung isa ka sa mga tao na si pag-iisipan, believe me, 10 years, 20 years, or 30 years from now, nasa pag-iisipan, wala pong mangyayari. Kasi lahat po tayo nag-isip na. At lahat po kami pinag-isipan din namin bago to sinumulan. Okay po? Kaya, ano tawag dito, is gawin na lang natin. Tama po? Hindi naman natin kailangan pang malaman kung meron ba talagang kumikita kasi nakita na natin doon sa presentation natin. So, ang kailangan mo na lang gawin is mag-decide ka para at least makatulong itong profit na to sa'yo, sa pamilya mo. Alright, so if you're watching this on social media or dito sa webinar na to, so mag-send ka ng number kung alin dito yung kalagayan mo ngayon. Okay po? So if ever na you are a one person, ibig sabihin, I am ready to start learning and start earning, so sign me up. If ever na decided ka na gawin, i-message mo na agad para mag-grab mo yung 2 slots na available natin dito. So, kung ikaw naman si number 2, ibig sabihin, you are super interested pero meron ka lang ilang tanong or questions pa. So, i-message mo na yung tao na nag-refer sa'yo nitong video na to. Ngayon, kung halimbawa, ikaw naman si number 3, and I doubt na ikaw si number 3, kasi hanggang ngayon, nandito ka pa, di ba? So, si number 3, siya naman yung mga tao na hindi interesado, pero meron silang mga kilalang tao na pwede nilang i-refer dito sa negosyo natin na trading. So, kung ikaw yung number 3,
So, pwede mo rin message yung tao na nag-refer sa'yo nitong webinar na 'to para at least may turo mo kung sino yung mga tao na pwede nating tulungan about sa trading. Pero again, I doubt na ikaw yung tao na yun kasi ibig sabihin nag-stay ka hanggang dito, so after 1 hour and 30 minutes nandito ka pa rin. So, ibig sabihin either alin ka lang dito sa dalawa. So, mag-message ka dun sa tao na nag-chat sa'yo nitong webinar na 'to. It's either you are a number 1 person ba or number 2 na person. And from there, pagtulungan natin kung ano yung decision mo. If ever you have questions po, pwede kayong mag-message sa akin para at least masagot ko po yung mga questions niyo. Alright? So, now is the time to act. And wala na yan, tapos na. So, maraming salamat po sa panonood nitong video na to and to God be the glory. If ever na may mga questions po kayo, again, message niyo po yung tao na nag-refer sa iyo nitong webinar na ito. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless everyone.